programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulan, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Yes, magandang umaga, Sorsogon City. And syempre sa tulong distrito kang Sorsogon, Bacon District, East District, and West District. Ayan, adlaw ni na Huwebes, July 17, kung saan medyo igwa kita maraot na panahon. And sana wag pumasok digdi sa tuyang lugar. Sa parting Bisaya, signal number 1 na. Pero kaya po, ingat-ingat po ang gabos. Dobling ingat po kita ngunya na aldaw na ini. Sa gabos po ng mga yaon dyan, na padagos pang padagos na pagsuporta ka nga programang Kaagapay sa Umaga, mapapanood nyo po kami live sa YouTube channel, sa aming Facebook account, ang Bicol TV page, and syempre sa aming mga personal account. And yes, sabi nga natin, isa sa mga ipinangako po natin na kang last na Martes, na kung saan bisita po natin si Mr. Vic Ardales kang PhilHealth. Usapang PhilHealth. Ito na naman po dahil sabi natin series by series para po gabos na maaraman taan manungod po sa PhilHealth. Yes, good morning and welcome po sa Kaagapay sa Umaga, Sir Vic. Marina agad tabi sa imo, Ma'am Kaki, asin sa mga nagdadangog po digdio sa programang ini. Nagpapasalamat ang PhilHealth sa padagos na pag-imbitar para po padagos man maitaw ang tamang mga informasyon manungod po sa programa kang PhilHealth. Yes, Sir Vic, dire-diretso kita. And kang nakaaging Martes, kung saan ang sa tuyang topic ay ang manugod sa Republic Act 11261. Kung saan dakulon ang mga nagaharapot kung paano sinda maging member, lalo na po yung mga job seeker. And gabos, thanks God. At dahil po kay Sir Vic, ang gabos po na sa tuyang makababayan digdi sa Sorsogon, naaaraman, dado na po ito, Sir Vic, na mga harayo. Sa paagi po kang programang Kaagapay sa Umaga na papaabutan tasinda sir nin mga manungod digdi sa PhilHealth. Ayan, Sir Vic, ngunya naman po na Huwebes sa tuyang topic kang ngunyan. Baka naman bago kita, Sir Vic, mabatog, baka may gusto ka pong pasalamatan, i-greet po. Salamat po sa padagos na pagsuporta kang sa indo pong station, TV station, and then sa mga padagos na nagtatangkili kaining programa. Ang PhilHealth po padagos nagpapasalamat sa mga nagdadangog po digdi asin nag-iiling na may ito ang tamang programa. Tamang informasyon. Yes, dire-diretso na po tayo mga Kaagapay sa Umaga. Ito po ang aming topic ngayong umagang ito. At ito, mauran-uran. Kaya sabi ko kanina, ingat-ingat po kita. Ang topic po natin sa umagang ito ay ang hypertension at konsulta package. Unang katanungan natin kay Sir Vic, ano ba ang hypertension? Okay. Oo, daming mga nagkakaroon ng ganyang problema. Actually, may pigapod na Hypertension Awareness Month kanakaaging Mayo. It so happen di ako makasingit sa inyo because nasa election period. Nasa election period, pero sabi ba, it's better late than never. Tapos na tabagan na ang Mayo is part pa kang summer, mainit na panahon, kaya maybe at that time dakulon po ang nagkaigwa kaya pag-elevate kan sa inang alta presyon. Ang alta presyon o hypertension ay ang labis na pagtaas ng blood pressure na dumadaloy sa mga ugat. Kapag nagpatuloy ang karamdaman,
ang malakas na puwersa ng dugo ay maaring makapinsala sa mga ugat at makaapekto sa takbo ng puso. At may mga kaakibat na possible na komplikasyon. Pwede pong tamaan po ang puso, tamaan po ang magkaigwa pong stroke, tamaan po ang bato. Kaya tandaan ta po, ini pong hypertension o alta presyon, common po siya. Bagamat common siya, minsan ang ano man na bagay na common o familiar, nakakaligtaan tang tawang ki-importansya. Yes, oo. Kaya ini mga pagiramdam lamang. Okay. Yan, sabi ni Sir Vic, noong Mayo, halos dakul ang nakaranas ki hypertension. Tama ka po, Sir Vic, dahil sa sobrang init. Bakulang sobrang init dahil din sa kakulangan natin sa tubig. Kaya dakulong po ang na-high blood po. Especially yung mga senior citizen. Yes, Lalo na kung nag-iisa sa kanilang bahay tapos walang tubig na dumadaloy sa kanilang mga gripo. Talagang tataas ang kanilang alta presyon. Kaya yaon po sa tuyang lingkod si Sir Vic para tauan kita kay manigong tamang impormasyon manungod po didi sa hypertension. Sir Vic, tapos nakita ko ang hypertension kung sa ipaliwanag kan sa tuyang bisita. So pangduwa pong hapot Sir Vic, ano ang sintomas ng pagkakaroon ng hypertension? By the way, ini pong hypertension o sabi tang alta presyon sa Tagalog, silent killer po ini. Bako lang po ini sa Pilipinas nangyayari, kundi sa bilog na mundo, kung sa indakulong po ang nagiging biktima kayo because silensyon o minsan data po na mamangnuhan, igwana pala ang sarong tao kay ni. Kaya day pong pinipiling edad ini, kaya sa modernong panahon. Ini po ang mga simptomas na mailinta po kung ang sarong tao may alta presyon na pala. Kalimitang napapagod, madali siyang mapagal. O minsan makulog po ang ulo, pero minsan na-associate ni kung day pong kwarta, na-delay sa kwarta, nag-iwal sa mag-agom. Tama ito, ding tubig. Suminawi pa sa kurinti, di talaga makulog ang payo niya. Okay. Sabi nga nadadangog ta, Sir Vic, sa mga pakaraw-karaw, nataas daso sa indang BP, lalo na pag wara ng laman ang pitaka. Sa kuya, ang common sa kong mangyari, pag na-alta presyo man ako, pag pig-anap na ni wife ang sweldo ko, dahil ko nagkasurusog na, sigurado yan. Pananakit na ng nagdidib. Bako po niya sa inlab lumalabo ang paningin, hirap sa paghinga, hindi regular ang pagtibok ng puso. Ini mga bagay na ini, actually mga common siya, bako man siya mga imposible, bako man siya mga actually na ilinta ini, na experience tayo ni, pero kadalasan sa pagiging busy, minsan nakakalimutan tayo ni. And sarap ang problema kang tao, maliban sa nagtataon na po, kisinyalis sa tuyang lawas, minsan kita mismo, nagigibok yung mga justification, tama ito, nagdidinididma. Nagdididma ta sana. Nagkakasun ay, pagalang ako. Pero ini po mga indicators na, pero pag madalas na po yung nailingta, namamatian ta, be aware, baka po igwana po kita ki alta presyon. Ayan dain naton pagbaliwalaon so mga nararamdaman natin sa araw-araw na sabi nga nato na ay lang ni pagod lang ini baka stress lang pero sa pagbabaliwala nato natitipon day taaram na may nangyayari na sa tuyang kalusugan. Po? Very good, ma'am. So tinara mo, tama ito, kadagdagan din stress. Actually sa modernong panahon, stressful ang pagkabuhay. Number one, Sir Vic, stress. Sa trabaho, paghanap buhay, sa pamilya, sa araw-araw, mga nangyayari sa kapalibutan, sa rupa. Pong stressors, kaya minsan na-elevate po ang satuya pong ang dugo para po ini magkaigwang alta presyon. Minsan, sir, nakakalimutan natin, stress eating. Sa suwero, hindi natin namamalayan, tumataba na tayo. Yan, sa mga kausa sa pagtasan sa tuyang BP. Ano po, sir? Ayan. And ano nga ba ang sanhi ng hypertension? Balikan natin. Ano pa? Related baga, piglintas sa mga symptoms. Ano naman sa mga cause? Very scientific cause and effect. Pag may epekto, igwang kosa. Ini po, pagkain ng maalat, ang matatabang pagkain na mention mo po. Ini, Pilipino, mahilig po sa mga sausawa na pangpaganan sa pagkaon. Usually, mga maalat. Matataba, asinan, maalat. Pag inumdaan ng sobrang alak, dahil man sinabing alionso alak, kung sobra lang sa word na sobra, kasunod kito, sobra man ang timbang. Nagkabos man kita may timbang, pero kung sobrang timbang,
may kagaywa kita ki problema. Pwede man po ining ining alta pressure masabit ang namamana. Sa genetic composition ta. Minsan may mga bata pang maray, mga 13, 12, gawa na sila high blood na sila, may alta pressure na. Ini man common pagtanda o pagsapit ng edad na 55 pataas sa mga senior citizen ta, bagamat sila mga maingat man ngani because padagos na pig-advise ang kung kapamilya, pero minsan ang controllable nagtataas ang sa inda pong alta pressure because minsan may mga anxiety, mga pig-iisip na biglang nauurit. Nag-worry sinda kang future because aram tama baga nasa old age na sinda, nagtataas man ang sa indang alta pressure. Kulang sa calcium o potassium, marantang calcium, number 1 na source kini, ini pong gatas. Potassium naman, so saging. Ayan. Bihira, hindi ko makain ng prutas at gulay. Common ngayon, na-obserbahan ko sa mga millennials, bihira ang mahilig magkaon sa prutas sa kagulay. Very carnivorous sila. Opo. Tapos mahilig sila sa mga kakanin, inumin na sugar content, grabe sugar content. Kaya minsan naka-compounded yan. A matter of time, baka tamaan sila, nasa arak yun pang edad niya. Sa udyan po, ang kulang po sa ehersisyo. Kaya kung isumada po tayo sa saro lang na taramo, is a lifestyle. Lifestyle. Number 1 ang lifestyle. Kaya i-check na po sa lifestyle because luway-luway sa pag-agi kay mga panahon, natitipon po ito, garo mga alkansiya. Natitipon ang alkansiya, bagaday mo na mamangnuhan, pag tumbaki pirang taon, panuuna pala sa alkansiya. In the same manner, sa tuya manalawas, kung padagos po na ito nati-check ang lifestyle, baka sooner or later, mailing ta po, iyaw na kita duma sa stage na kaipanbantayan ta na po ang sa tuya pong blood pressure. Ayan. And sabi nga ni Sir Vic, sa lifestyle, and dagdagan po natin dyan sa mga kinakakanta, Sir Vic, sa oral daw, ngunyan, tama ka Sir Vic, mga akiunong pam, egwa na, tinatamaan na ng ganyang sakit dahilan sa mahihilig na din kumain ng sa mga fast food, sa street food, kaya dahan-dahan lang po tayo. I don't know, Ma'am Kaki, kung this is scientifically proven or by product of research na usually ang mga mama ay madali ma-high blood. Lalo pag nagdumasin na sa market. So sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, number 1 nakaka-high blood naman talaga yan, tapos sir. Tapos kumabayad sila ka mga bills. Bayarin, pag lalo na, Sir Vic, pag dumating na si Judith, si Tita Judith, Judith. Tama. Tama si Sir Vic, pag dumating na si palapit na parating na si Judith, talagang bigla talagang tataas ang alta presyon. So sir, sa palagay nyo, sino ang mas madalas tamaan ng alta presyon, lalaki o babae? Actually, dahil siyang walang pinipiling gender o even ng age. Wala na siyang kaya minsan uncontrollable ini. And tinatawag kita kita mang information para maging aware kita bakit kita bilang magurang very cautious kita kang health pero sa mga kita data na mangnuan pagluwas sa arong ta kung ano pong piga para kaon na something na bako naman pala siya healthy foods pero nabasog siya pero in the long run it will lead to a risk sa health paano nila issue at ayun meron tabaga sa alaw kang araw namamangnuan tang kinakaon pero sa luwas dahil tarang kung anong kinakaon nila basta lang mga babasog pero bako naman pala mga healthy foods minsan. Ayan, Sir Vic, mabasahon tan mga chat ng ating mga viewers. Thank you so much sa gabos na mga viewers na daing sawa pong nagsusubaybay sa programang Kaagapay sa Umaga. And good morning kay Maring Dante. Nagpaaram siya kanina na may session po sinda. Sabi niya, Kagawa Dante kang Balete. Morning Mare, pakipukaw daw tabi. Ang prime water. Hamakak, wara tubig. Unbill ko 3K plus 3 bulan na dae nagbayad dahil nga ni sa warang tubig malakay mas dumina ko unbill. Mamaya after namin ni Sir Vic Kagawad talagang yan po ang topic natin kasi nga ang sa tuyang mahal na mayora nagsalita na And good morning kay Angie Sagar dyan sa Rawis Bacon District, mauran na umaga sa Gabos.
And kay Miss Geraldine Dulbadeto, good morning po. And speaking Rawis Elementary School, wait lang po kasi pinaplansya pa po kasi nagkasunod-sunod ang activities ng Kindness Station. Nasa calendar po talaga yon. Hintay lang po kayo ng ilang araw. Ano po, dahil nag-request sila, Sir Vic, ng feeding. Hindi lang po talaga actually feeding ang gusto naming dalhin sa Rawis Elementary School, pati na rin yung Kindness Cabinet. Kaya, good morning sa mga Kindness Warriors natin dyan. Ano po, by August kasi, ang daming activities. Kaya, pasensya na po sa Rawis Elementary School, medyo malilate po tayo. Ayan. Good morning kay Mr. Larry Doliente Ramos, dyan sa Barangay Talizay. Ayan, diretso po tayo, And ito pa po ang sarong katanungan natin kay Sir Vic. Sir Vic, ano ang benepisyo na maaring makamit nila sa PhilHealth? Ayan, ito na ang pinakamaganda sa mga topic natin kanina sa hypertension or alta pressure. Bagamat aramta po na dakulon po sa tuyang mga kababayan, yaon di sa siguro ng tang alta pressure. Ang PhilHealth man perming handa man sa iya pong pag-agapay, pagtabang asin pagbantay sa sa financial obligation ipin case ang mga kababayan ta po ma-hospital dahil po nga ni sa araw kayo ni sitwasyon. Duman po sa hypertension stage 2, may package na po nakahanda dyan ng PhilHealth, equivalent to 11,700 pesos per person per confinement. Ayan. Kaya mailinta po, dahil po kaming statistics, dahil po kaming data, kumpira na po sa bilog ng Pilipinas ang nakakaigwang hypertension. Baka po kayo nagpa-fluctuate, baka sa iba na-manage na, iba naman nagdagdag na. Pero ang PhilHealth yaon po dyan ang pagtabang. Lalo na po kung in case, extreme case, nagkaigwa po kay heart attack, igwa pong 36,855 po ang package po per confinement. And then nagkaigwa po kay mga pagbabago, lalo na po duman sa mga pig-apod na stroke, igwa kitang hemorrhagic stroke, na dati po 38,000, ngunya nasa 80,000 na po. Dahil aram tama pong nagtataas po ang inflation, nagtataas po ang financial obligation kang member ta sa pagpapa-hospital. Kaya kita nagbubukod man duman sa sa financial na obligation niya sa hospital. Kaya from 38,000 ang hemorrhagic stroke to 80,000. Lumaki. So, lumaki po siya, yes. almost 50%. 50%. Ischemic stroke naman from 28,000 to 76,000 na po yan. Kaya mailingta po, yaon po ang ini pong pigme-mention tang mga packages na ini. Iping case po, extreme case na na-hospital na po ang sa tuya pong kababayan, either po siya active member kang PhilHealth o member pa lang kang PhilHealth o maging ang saya po mga qualified dependents, baka ang qualified dependents niya, ang partner niya, lifetime partner niya, o baka ang akin niya, yaon din sa kamugtakan na ini. Basta po, ang pagkaiurong po kang PhilHealth, active member ka mo, padagos na minamang noon sa inyong contribution, lalo kung yaon ka mo naman sa direct contributor, day pong rason para po ma-delay ang sa inyong pong benepisyo. Kaya throughout the Philippines, basta po na hospital, yun po mga packages na ini palaging nakabantay, palagi po nakaantabay para po tabangan ka mo. Yes, and maano man nato na Sir Vic, maski sa hospital o sa mga RHU, lagi naman nila hinihingi yung MDR. Kaya talagang very good po, ma'am. Opo, ayan. Mang noon po ang sa indang member data record, baka po may mga kulang pa po na mga dependents duman, and then nag-change sila kay category o nag-change sila kan sa inda pong address. So, ano pa, Sir Vic, ang mga pwede natin i-topic sa adlaw na ini para po matawang ba? May ini kayang nasa hospital, yung pigapod na curative base. Masabi yun, curative base. Curative base. Masabi yun, may ilang na siya na dapat agapan because aramta mabaga, common na nataramta ng equivalent kang health is life. Life baga yung pig-agapan di ba ko lang kung ano pa man, kung tao mismo, subuhay kang tao. Kaya ini, mga bagay na ini, mga amount na ini, designated na po yung amount, dinesign na po yung kang PhilHealth para in case may kapamilya kita na gamit kayo, aramta na po sa corresponding amount. Para kung in kaso man, magkaigwa man pong excess, lalo sa mga private hospital, ready man kita duman sa pagtapar kang sa tuya pong kakulangan because ang PhilHealth bagamat may designated na allocated na amount, igawa man po gira rin siyang limitation.
Ayan, ano po, malinaw po na gabos po ng ano kang PhilHealth, may mga naka-allocate na. Kaya nga po sinasabi ka nga sa tuya ni Sir Vic na mangnuhunta po kung may mga oras mag-active na kita i-reparuhon ta sa opisina na yaon malang digdi sa may talisay kung okay pa kung may mga nakaligtaan kita kasi kung minsan Sir Vic may naliligtaan naton sa sarong bulan na kita nakakahulog, pwede po naton po yan na mariparo sa opisina kang PhilHealth. Tama po, maging na reminder po yan. Yan, saro na mga reminder na magbisita as in mahiling ang sa tuyang record yan po sa PhilHealth. And kang nakaagi, sabi nga ni Sir Vic, dahil kita ki rason, nanday po ki diskriminasyon ang PhilHealth, bako ka member or incapable or job seeker, kaipuhan mo lang po na magbisita sa PhilHealth para po maraman do kung ano dapat na gibuhon. And yaon man po si Sir Vic para itao sa indo sa mga day nakakadyan sa PhilHealth. Sinda man po nagbababa dyan sa barangay para po ma-disseminate as in tauan ka mo sa kansa indang serbisyo po. As in obligasyon man po naton na magbayad sa PhilHealth. Bako sabi ka naton may mga nadadangog kita na dayta man napapakinabangan pero dayta na aram po nasaro sa mga kapamilya naton ang piguhulog naton ijo pala sa nakikinabang. Okay, may kadagdagan po. Yes, sige, opo. Nasabi tangon niya, nasabi ta kanina sa pigapod na curative base. Malaw po dito sa pigapod na konsulta package na bago po ining programa na kung saan ang PhilHealth po, yaon duman sa pinalawak pinakusog po ang primary care. But sabi yun, so preventive measure na kaipuhan po para dahil po maglala ang sitwasyon. Na kung saan ang sarupong miyembro o kaya qualified dependents, pwede po sila magpili kan sa inda pong pigapod na konsulta package provider. Pwede po yan sa RHU, Rural Health Center, sa inda pong komunidad, o baka may hospital man po dyan na accredited kang PhilHealth sa konsulta program. Na kung saan magpaparegistered po sinda, dalarahan po nila ang sendang member data record, sa loob kisarong taon, duman po sila pwede magpakonsulta. Nasagot na po kang PhilHealth ang mga yaong pong mga services. Na yaong po din man ang konsultasyon and case management, tapos individual health education o counseling para sa duman sa lifestyle. Yaon man po duman sa mga diagnostic services, and then kaiba man po duman sa mga medicines na yaon po nakaantabay ipin case po kita kaipuhan po magmedisina. Kaya package na po ini because ang purpose po ang konsulta package na dai po kita mag-isip tulos na pag may namatian kita dalagan tulos kita sa hospital para ma-decongest ang hospital. Baka bako paman malala ang sitwasyon, duman pa lang sa pinakaaranitang accredited na pwedeng Rural Health Center. Maaga baka po nag-abo ang sa tuyang aki mga pirang aldaw na bako lingon ta po ang sitwasyon. Tapos bahala na po ang doktor magkaigwa ki referral iping case man di po kaya kang serbisyo kan sarong RSU kung kinakaipuan na po na i-confine. Pero binabalanse po kang PhilHealth kung saan yaon po ang curative hospital na po and then yaon mo po ang preventive. Ang kagayon po kaning preventive di po maglala ang sa tuyang sitwasyon sa salud kan sa tuyang kapamilya because aram taman na habang naglalala po ang hapdos o ilan kan sarong kapamilya nagtataas man po ang financial obligation maging sa tuyang paghadit o kaya stress level pataas man pamilya maging nakataya naman kaya yun po ito ang programa kang PhilHealth. Balanse po siya, padagos nag-aadal ang PhilHealth kung paano po mapalawak ang mga benepisyo maging sa preventive and curative para po ma-maximize ang benepisyo and then mapakinabangan because yun po ito ang mandato sa tuya na taon pong protection manungod po sa salud ang bilog pong Pilipinas either siya po sarong miyembro o saro po siyang kwalipikadong dependent kang member. Okay. Ini po na naghahapot Sir Vic. Saro daw po siya na member ng 4Ps. Di ba Sir Vic, pag member ng 4Ps automatic ka ng PhilHealth? May mga member kang 4Ps kaya na nag-expired naman pero kadaklan kayan active pa man sinda.
pig-renew po yung kang PhilHealth. Pero sa mga di na po duman sa roster, di na po sa listahan kang 4Ps, pwede po mag-log duman sa programa tabang financially Siya incapable. Basta ang pinaka-importante, igwa man giraray kitang protection, di pong diskriminasyon. Yes. Ang kagin naman, di yung diskriminasyon. Tsaka di na po kamong, di man parehas man po, di kamong financial obligation. Pero ibang kaputan niya. Saro siya na member kang 4Ps, tapos nagtatrabaho po siya, then pwede pa nahulugan ang ano niya, ang PhilHealth niya sa amo niya. Opo. Hindi man Sir Vic maduduble. Di siya nagkaigwa di siyang overlapping in a sense na primero sa iya ang purpose di man siya financial obligation. And then nagkaigwa siya pig-qualify siya kang opisina kang DSWD o nakalaw siya duman. Maybe sa panahon na naging active siya kang purpose, umunabot sa punto nagkaigwa siyang oportunidad na magtrabaho. Na-accommodar siya because may capability to work, and then may sweldo man siya. Pag may employee-employee relationship, bagamat purpose member siya o listahanan, may magbabayad sila kang contribution company. Obligado pa rin ang amo niya na magbayaran siya. Sa panahon pong nagtatrabaho sila, nagsaserve naman, tabaka a matter of months lang, naali naman sila, ibabalik na naman siya balik sa 4Ps. naman sa 4Ps. Okay, ayan, malinaw po. Kasi sabi niya, kung member siya ng 4Ps, kailangan pa bang bayaran siya ng kanyang amo ng PhilHealth? Kasi ang sabi daw, madudoble. Di po, madudoble. Ayan, napakalinaw. Ang logic paano duman, di nangahulugan ng member ka kang 4Ps, di ka na mabayad sa kasi BIR. yun daw po ang rinarason sa na amo niya, na lain ka naman pwede bayaran kasi member ka na ng 4Ps. Pero kinakaltasan pa rin siya. Diretso niya ito because bako lang 4Ps ka, bako lang PhilHealth kayang isip mo na duman. Alangan man dahil siya magbayad sa pag-ibig. Alangan man dahil siya magbayad sa SSS. Alangan man dahil siya magbayad sa tax. Mga mandatory contribution ito. Ayan. Kaya bako lang po PhilHealth naman ang urunong ta. Kundi may Tapos, mga igwa pa. iba Takong pa mga kaigwang discrimination na exempted sa PhilHealth, tapos sa iba bako exempted. Parehas po kaya ito. And interconnected kasi siya eh. Ayan, napakalinaw po na kahit member po kayo ng PhilHealth, obligado pa rin po ang inyong employer bayaran ang inyong mga Premium PhilHealth. contribution. PhilHealth SSN kung ano pa yon. Malinaw, hindi po rason na sasabihin po ng inyong mga amo sa inyong staff na member ka na ng PhilHealth, di ka na namin babayaran. Ayan, malinaw po. May mga ganyan po dito, sir. Na porket member ang kanyang staff, hindi na niya babayaran. Wala na siyang obligasyon. Madagdagan ko, ito nga ning lifetime member, kumpirang years na nagbayad, pero pag nag-re-employ sila, mabayad pa man ganaris sila. Supposed to be. Then na sinasingilan because for many years they're contributing actively sa PhilHealth. Pero it's so happy na productive sila, may employer-employee relationship, they have to pay their contribution because siya po ito duman sa batas. Ayan. Baka Sir Vic, may mga dadagdag ka pa po, yung man lang ito, because aramtaman limit, baka para makapokus ka duman sa pinaka-mainit na issue ng dungan Oo, sa wakas, sir, Yan from time to time, yan man always welcome po kayo, Sir Vic, nagpapasalamat po kami sa invitation po nindo, ma'am, dito sa Kaagapay sa Umaga, Ma'am Kaki. Sa ngaran po kasamuyang health, si Mr. Alfredo Jubilo, yaw po padagos nagsiservisyo ang PhilHealth, na yaw po kami sa Barangay Talisay, Burabo District. From Monday to Friday, open po kami, and then sa binababa mi ng serbisyo, yes, opo. Mga eskwelahan, mga opisina, and then sa barangay, para po magka-meridbidan, magka-irilingan, and then maaputa sa mga questions, mailingta po sa mga sitwasyon, para magkaigwa kami direct feedbacking sa mga member kung ano po nadidipisilan sinda o ano pa man po mga rason. Kaya salamat sa padagos sa pag-imbita. Kaya ng rason, Sir Vic, kasi kayo na po ang bumababa sa barangay kasi may mga naririnig tayo na wala na ngang pamasahe, kaya paano kayo makakapunta? Kaya ginawa na po ni PhilHealth ang nararapat para po walang kayong dahilan na hindi kayo maging member. Ayan. Sa mga job seeker, meron din kayo sa mga natanggal ng trabaho kaya nahinto yung pagbabayad.
bayad, meron din po kayo. Ayan, thank you so much, Sir Vic. And pasalamat din po. At kamaski kami, Sir Vic, salamat to nun man kay Dako lang nagsasabi salamat sa Kagapay sa Umaga dahil kamu lang po, kamu ang naging dahilan, ang Kagapay para maaraman po na ninda sa paagi ni Sir Vic ang mga manungod sa PhilHealth. Thank you so much din po. Ayan. Okay. Good Thank you morning so po. much. As in, mabuhay po kamo. Yes. And siguro at this time, maghahanap buhay po muna kami. At babalik kami ng ilang sandali. Huwag kayo pong maglilipat. Thanks. Bena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Borok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864.
Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Ayan, magbabalik po ang iyong Kaagapay sa Umaga, Kaki Mancera. At kanina po mga kaagapay, nakasama natin si Mr. Vic Ardales, kang PhilHealth, kung saan topic po natin ang regarding po sa hypertension. And nabanggit din po na wara po kita ki rason para dai kita maging member kang PhilHealth kasi pag-cater po ninda sa mga job seeker and sa mga nawaraan ki trabaho na dai po nakahulog ning pirang taon. Bisita lang po kamo sa indang opisina
opisina na kung saan matatagpuan digdi sa may Burgos Street, Talisay, Sorsogon City. Thank you so much sa mga padagos po nagsosuporta kang programang Kaagapay sa Umaga. And sa gabos po na nagsiselebrate sa indang mga birthday, happy birthday. And mauran na pagkaaga sa mga yaon sa harong ninda na nag-breakfast. Magandang umaga po sa ating lahat. At syempre ang programang ito ay hatid sa atin ni City Councilor Mati Perdigon, City Councilor Brian Pingol kang West District, City Councilor Renalyn Duca kang West District, and kay City Councilor Ate Tess Gonzales Amor. And syempre ang programa ito hatid sa atin ni Kagawad Danny Diladja kang Bacon District, Kap Sami Rialuyo kang Barangay Kabidaan, Kap Lalain Aninipot kang Barangay Burabod East District. Ayan. And ito po igo pong reminder, nagpapaabot po ang management kang Soreco 2 ngunyan aldaw na kung saan magkakaiguan na power service interruption ngunyan aldaw alas 8 hanggang alas 11 nin pagkaaga. Reason is installation of additional 37.5 kilowatts transformer at Maharlika Highway, corner Mons Barlin Street, Almendras, Cugon. Affected area, portion po ng Barangay Balogo, Barangay Almendras, Cugon, Mons Barlin Street and Sesbreño Street dyan sa Pasiring pa, Sampaloc. And alas 8 po ngunyan na pagkaaga, alas 8 hanggang alas 12 nin udto. Ayan. All works may be completed ahead of time. Electric power may be restored earlier than the schedule. Please consider our lines always energized and keep safe. Lalo na po ngayon na igwa kita po ki bagyo. Ingat-ingat po lalo na ngunyan na papag-fluctuate ang satuyang mga kuryente. Ayan. And yan po ingat-ingat po dahil si Bagyong Krising ay signal number 1 na sa Isabela, Cagayan. And I think nabasa natin kanina sa Pag-asa palapit sa Bicol region. Iringat-ingat po kita and ipaman anunsyo kung may klase po ang mga kaakian ngunyan. Pero sa ibang lugar po ay postponed na po, kansilado na ang mga klase ninda. Ayan, good morning kay Tita Sonia. Good morning po. I think Tita Sonia ay nasa Manila. Nagkita kami kahapon doon sa Cytex. Ingat po. And ang pagkakalam po natin ngayon, magkakaroon ng, yung mga senior citizen, digdi sa Sorsogon. Wow, ayos para mapalitan naman yung mga, natin, presidente kang Baska. Ayan. And ito po, gusto lang po nating ipaabot ng mga reklamo dyan sa Barangay Sulukan. Good morning, kay Kap. Opo, good morning kay, dyan sa Sulukan. Opo, si Bro Aha. Good morning. And good morning sa mga mahigos na BHW, BNS and at si teacher dyan sa daycare workers natin sa Barangay Sulukan. Kung saan good morning kay Kap na sana matawan po nindo ki atensyon, aksyon ini po dahilan sa 3 months na po atang problema ini kang mga BHW, BNS asen residente kang Barangay Sulukan dahilan sa daita masangsang na amoy na nanggagaling po dyan sa sa sarong establishmento kung saan pigta sabi nga ning sa Save More dahilan po sa likuran kang Sulukan ay may drainage na kung saan grabe ang alisngaw pasintabi po sa mga nagbe-breakfast ngunyan na kung saan po naapektuhan dahilan harap lang po kang sa indong health health center and ang daycare school dyan sa Sulukan. Pasintabi po kung nagdadangog po sa tuya ang kapitan, paki-action naman po dakol na po ang namumroblema, nagrereklamo kang pangit na amoy dyan sa indong barangay. Apektado na po ang kalusugan ng mga kakakian dahil ang kaharanihon lang po ang eskwelahan kang daycare center nindo. Dakol nagkukurulog na daas sa mga tiyan, perming sarado
delikado ang sa indong health center dahil sa harap lang mismo ang baho po, pasiring po duman. Day kaya po kang pagsara kang pinto as in electric fan. Tsaka yung nagpapa-check up naman po, minsan po nabubuyo dahil sirado po pero bukas po sinda dahil lang po pigsasarado dahil ngani daw po sa alisngaw kan mabahong amoy na nanggagaling po dyan sa Save More. Kaya panawagan po sana ma-actionan po ni Kap. Haranihon lang po ang sa indong barangay hall dyan mismo sa likodan kang Save More. Sana po mabigyan indong action itong drainage na yaon dyan na nakabukas. Dyan po hali ang sungaw kang mabaho na amoy na nanggagaling po sa Save More. Matulong bulan na pala ini. Hello! Ano na tayo? Anong ginagawa nyo? Ayan, sabi ni Tita Senya, may bagyo now. Pamandin flight ko for pa Singapore si Tita Sonia. Kala ko pa Manila lang. Ingat, Tita Sonia. I pray that Bicol will not be affected in Jesus' name. Ayan, sana nga po dahil signal number 1 na po sa Bisaya. Aurora, opo. Ayan, okay. Ang Kap Tessa Dave, dyan pa lang sa Barangay Sulukan, may nagchat na ulo sa aton na si Kap Tessa Dave daw po ang kapitan dyan sa Barangay Sulukan. Pakiriparo man po tabi, Kap. Ano po, asin sa mga kagawad mo dyan, baka haranihon lang baga po sa indong Barangay Hall, itong drainage na kung saan praot kang parong na dakol na nagkukurulog so tiyan dahil sa parong nakayaon lang baga sa kataning mismo ang sa indong barangay health center. Pakireparo man po tulong bulan na dahil pang aksyon ang sa tuyang mga serbidor dyan sa Barangay Sulukan. Baka at yan pag may oras pasyaranta si Kap asin pasyaranta man ang lugar na pigarereklamo kung talagang totoo ining pero one time po napadyan po ako, may inibahan ako para magpa-check up. Talagang ako mismo kang last week naamoy ko po talaga kung kabaho ang drainage dyan sa may Sulukan na naghahali po sa Save More. Sana po, Kap, masolusyonan po nindo Ayan, good morning kay Kagawad Susan Ramos Doliente Dangalan dyan sa Barangay Polvorista. Mauran na, may bagyong kaadlawon nin Huwebes. Iringat kita sa mauranon kay ang ubo at sipon. Ayan. Tama po si Kagawad Susan. Uso na naman ngunya ng ubo at sipon kaya magdala po tayo ng panangga sa ulan. And ito naman po, bibigyan natin daan sabi niya dito, we are proud to announce that Sorsogon City is the first city in Bicol and the second in the Philippines to be declared insurgency-free or under stable internal peace and security status. Maraming salamat mga padabakong Sorsoganon for doing your part. Let us continue work together to ensure peaceful and insurgency-free Sorsogon City. Ito po, galing po kay sa tuyang padaba na Mayor Esther Amor. Congratulations po, Mayor, and sa gabos po, ang Sorsogon City, ang first city in Bicol and the second in the Philippines to be declared insurgency-free or under stable internal peace and security status. Ayan, insurgency-free na po ang Sorsogon City. Congratulations and good morning po kay Major Erwin Destacamento, kang PPO, kay PD Daniel, and syempre sa satuyang mahigos na COP, si Police Colonel Adobiso. Ayan. And sabi ka natin yaong kita kang nakaaging Martes sa session kang city kung saan naging bisita ang satuyang mahal na mayor Kuya Rod na kung saan nagsalita na kahit nga saan satuyang admin si Attorney Grigondola, talagang sabi niya nanggigigil ako sa sistema kang dispalinghadong serbisyo kang prime water. Almost ilang years din po tayo ayan mapapanood po sa ating live diyan kang nakaaging Martes sa session. Executive ng Prime Water, sinabi ni Mayor yung ginagawa ng Prime Water sa Sorsogon City, yung 210 pesos times 15,000 households, kahit wala kayong gawin, may kinokolekta kayong 3,150,000 monthly. Kahit wala kayong binigyan ng tubig. Yan, binanggit dito, with permission ni Mayor, binanggit ni Mayor yan sa top management. Kahit wala kayong ginagawa, kumukolekta kayo sa Sorsogon City.
Ang nangyayari kasi, ginigisa ninyo kami sa sarili naming mantika. Hindi kayo gumagastos eh. Kaya, nagsalita na kami, ayaw ko makialam. Kasi, binibigyan ko rin kayo ng respeto. Pero ngayon, hindi na po pwede yan. Ang dami na rin nag-didemanda sa inyo. Lalo na mga congressman. Hindi ko pa natawagan si Den, si Congressman Den, kung sumali siya. Talagay ko rin din, kasi hindi siya tumatawag. Pero ngayon, talagang kukulitin namin kayo. In a nice way, hindi yung away. Diplomatic. Kaya sana, pag meeting natin ulit niya, sa susunod, may makikita na tayo. Magtulungan tayo. Pwede. Naawa rin kami sa inyo mga engineers. Wala naman kayong magawa. Kaya nga sabi ko kay Consilor Pogi, ayun po, na wala tayong magagawa. Sayang lang pagod natin na nagtatanong-tanong tayo. Wala rin naman silang magawa. Ang tanging yung magagawa, yung pag-rasyon ng tubig. Tutulong kami, tutulogin pala ang prawa. Mamaya, kakusapin ko siguro kung kailan, kung date sila tumutulong sa inyo, kung anong araw, kasi para kami sa susunod naman. Para naman magkakaroon ng tubig ang mga constituent natin, mga tauhan ko. Ma'am, hindi mo na ako papasok. Bakit? Wala pa tubig, ma'am. Nag-iipon kami. Puro tubig. Sabi ko, ganun ba? Awa naman kayo sa Plus the engineer, hindi naman tayo mabigyan ng tubig. Naawa na nga ako sa mga constituent natin. Alam ko na wala kayong magagawa. Paulit-ulit yan. Consilor Lubiano. Paulit-ulit yan. Nakakasawa. Kaya nga, may lakad ako. Pumunta ko dito para sabihin sa inyo na nakausap ko namin noong July 11. Malalaman namin ngayong month na ito ba? Masama ko si Mark Dorindola, at saka itong si Eunice at si Cyril. Mga abogado na nga sinama ko. Sana parating rin na pinatawag na naman kayo kasi ayaw ko man kayong ipatawag, sila ang may gusto. Pero gusto ko rin palo sa inyo na tumutulong talaga. Oh, Mayor, thank you. Mr. Chair, can I continue para lang ma-clarify yung information sa Sorsogon City tungkol doon sa 5 years na pagkakaalam mo, tapos wala pa ba ang executive sinabi sa inyo? Tungkol sa... Sorry. Mike, sabihan mo nga na nakausap natin, humihingi wala ba si Ted Tihara? Hindi umaten. Hinihingi niya na sana maibigay yung pera or i-download yung pwede ka magsalita. Para then you may approach the podium people. Good morning po sa Council sa Secretary. Good morning din sa mga taga-Prime Water na alam ko na pressure ko. Pero in detail, sa binanggit ni Mayor na kinausap namin yung top management ng Prime Water sa Manila, pinaabot namin for the information of the 9 City Council. Yung concern, alam ko engineer, nagtatak sa akin sabi mong 5 years. Kasi yung 5 years na yan, malabo. Kasi ikaw, kasi kayo na engineer, alam nyo malabo kasi yung current situation nyo na nalaman namin na pinaabot mismo ni Mayor sa top management sa Manila is ganito. Identified nyo mga engineer kung ano dapat nyong gawin. Kasi mga engineer kayo, eksperto kayo. Alam nyo yung gagawin, alam nyo yung kailangan nyo, ang problema nyo, yung management nyo, walang suporta sa inyo. Example, may nasira na water pump. Siyempre, kayo mga engineer, kailangan nyo ayusin para bumalik yung supply, bumalik yung pressure sa ideal na level para masupplyan nyo yung Sorsogon City. Pero nalaman ni Mayor, pinaabot din sa top management na yung request nyo ng materials, months na walang dumarating. Nagre-request kayo kasi yung pondo
na nakokolekta nyo sa city, pinapadala nyo sa Manila. Pag may kailangan kayo dito, ultimo simpleng pyesa, kailangan mag-request sa Manila. And dumarating kung kailan sobrang tagal. So nangyayari, kay Mayor nagagalit sa council kasi nga, ang nakikita parang walang ginagawa. Pero in truth and in fact, ang problema nasa management nito. Yung sinabi ni Mayor kanina na paabot na siya ng last warning na hindi na mag-i-issue ng permit ng city once hindi nabigay yung verbal agreement pa lang. Kasi may instruction na si Mayor, merong drastic changes na gagawin na yung water district tutulong na kay Prime. Aantay lang namin yung proposal nila na napaabot na ni Mayor sa top management. Yung proposal na mga gagawin doon, kasi ito, may mga nagsusubong kay Mayor, may simple repair, simple connection na gagawin. Pero February pa nag-apply kay Prime until ngayon hindi nyo nakakakita. Ayan, kahit check nyo sa record nyo. Hindi nyo. Ngayon, tutulong na si Mayor, tutulong yung 9 City Council, tutulong si Water District para mapaayos yung tubig sa Sorsogon City. Ngayon, mga drastic changes na kukunin ni Water District ang repair and maintenance nyo para pag may nag-request nun, kasi sabi ni Water District, kaya nilang ibigay, kaya nila aksyonan agad na hindi nag-aantay. Kung anong kailangan gawin, magagawa ni Water District, ibibil na lang si Prime. So initially, yan ang usapan ni Mayor and top management and subject for approval din ng board ng Prime Water. So, ang kahilingan lang namin, once masabit namin yun masabit na executive sa 9 City Council yung proposal ng mga drastic changes na gagawin natin sa Sorsogon City, i-forward din, hingi kami ng endorsement, very strong endorsement sa 9 City Council kasi hindi naman automatic i-approve ni Prime yun. Kasi, syempre, sisingilin ng mga services ni Water District si Prime Water. At saka may mga subcontractor din naman kayo. May mga subcontractor kayo, kaya pwede kami na lang ang water system na lang namin ang kung pwede gumawa para mapabilis. Magbigyan naman nyo kami. At-term ko sana maayos na yun. Mr. Chair, guys. Hindi ba kayo, pag naglalakad kayo, walang nagagalit sa inyo, ayan na naman. Hindi kayo pinapagod. Hindi, okay lang naman sa amin kayo, naintindihan natin. Kaya lang, gusto natin maayos na ito. Engineer, regarding sa... Launching ko doon. Kaya, zero tuloy na. hihintay na lang namin ang sagot. So si Mayor pa yung nag-issue. Ako pa nga pumunta. Kasi para alam nila na talaga kailangan na. Anyway, may naisip pala kung habang wala sa tubig. At di ba, Mark, 3 distrito tayo. Siguro, kayong mga councilors, maging aware kayo kung saan talaga walang tubig. Then, lalapit kayo, mag-meeting tayo. Weekly, hingi tayo ng, at marami naman tayo, tatlo ba ang ating pipeline? Ilan? Pwede nating humirang kay Go, humirang sa atin. Then, kayo ang mismo mag-out. Dito mahina sa listahan. Dito muna. Kunin niyo ang mga walang tubig, mga street. Then, sasabihan ninyo yung ating pipeline para mag-distribute sa tubig. Sana maging aware kayo noon. Kagaya ng Bako, dami. Kunin nyo lahat, ilang barangay siya na wala tubig, kunin ninyo. Then, sa ganitong oras, may darating na fire truck, ihanda na ninyo ang inyong mga lalagyan, ganyan. Kung gusto nyo ganun ang paraan, for the meantime, para mawala ang gala sa akin ng tao. Kaya nyo, CJ, oo nga,
Nagsipon naman kayo lahat, kaya alam ko natutulong namin. Pwede yun, Mark. In connection sa sinabi ko, Ayan, nadangog po niya to asin nahiling ta. Ano po ang panaramon kan sa tuyang mahal na mayor kung saan naging bisita sa regular session kang nakaaging Martes. Ano? Saro sa mga sinabi kan sa tuyang mahigos na mayor. Ginigisan nyo kami sa sarili naming mantika. O ayan, Prime Water, sana meron na kayong solusyon ha. Gumalaw na at nagsalita na ang aming mahal na mayor ha. Pasalamat kayo at mabait ha, pero marunong ding magalit ang aming mayor. Ano? Ito ang matapang at maanghang na pahayag ni Mayor Maria Esther Amor na ipinaabot sa Prime Water Corporation nang dumalo siya sa session ng 9th City Council nung nakaraang Martes, ika-15 ng Hulyo, kasalukuyang taon. Dahil sa sunod-sunod po na reklamo ng mga Sorsoganon, matinding hinanakit ng sambayanan. Opo, dahil lang sa palpak na serbisyo kang Prime Water. Ano po? Ayan, nagbigay na ng babala at ultimatum ang alkalde sa Prime Water sa nasabing sesyon na pinangunahan ni Vice Mayor Eric Juneda at ang buong 9th City Council, at mainit na tilalakay at inusisa ng mga kinatawan ang Prime Water Corporation. Yan, bilang ina ng lungsod, ipinangako ni Mayor Amor na hindi niya hahayaang ipagpapatuloy ang pagpapahirap sa kanyang mahal na mga syudadanon. Ipaglalaban niya ang karapatan ng bawat Sorsogon sa maayos at ligtas at sapat na serbisyo ng tubig. O ayan. And gusto rin po natin pasalamatan po ang BFP and humingi na rin ng tulong ang ating mahal na mayor kay Governor Buboy Amor na magtulong-tulong ang city tsaka yung province na makapag-supply ng tubig sa mga barangay na talagang ilang araw na walang lumalabas sa kanilang mga gripo. At ito pa ang nakakalungkot na tinanong si engineer na ano ang solusyon. Ang sagot naman ni engineer nagsusupply kami ng tubig sa mga nawala ng tubig ng ilang araw, pero nang itanong ilang ba ang ginagamit yung truck, meron po daw silang isang truck na mag-iikot sa 64 na barangay. Kaya ba? OMG! Isang truck sa 64 barangay. Oo nga, nagsusupply kayo. Pero dyan lang po, dyan sa may kalsada. How about naman po yung may lalakarin na nasa loob ang bahay sa mga purok sityo? Alangan naman, 2 timba. Bubuhat yung isang buntis, bubuhat yung senior citizen, makakaya po ba yun? At kaya nyo po ba sabay-sabay na mag-supply ng iisan yung truck? Kaya pasalamat din po kami sa BFP na yaon ang pagsuporta, yaon po ang pagtabang sarong request ay yaon na tulos sa tuyang mga firefighter. Maraming salamat po sa Indo. Ayan. And saro pa sa makamurumundo na hataason ang pigbabayad kang mga syudadano na bill na daiman nga ni kituro. Ayan, sabi ko nga ni sa hinaloy-haloy na pagngawa-ngawa tadigdi, lalo na po sa kaagapay sa umaga halos sa warang aldaw na pagprograma na talagang brinabraso as in tinatapik naton ang Prime Water, pero hanggang ngunyan po kaya yaon po talagang nagumalaw na ang satuyang mahal na mayor. Sabi nga niya, mabait kami pero marunong din akong magalit. Ayan, sana ito na ang umpisa na magkaigwa kita ng mayad na serbisyo. Bako lang po yung perming na lang dispalinghado. Magmainit, magmauran. Ngunyan, mauran. Pero igwa man, minabulos, pero mga 3 oras na dire-diretso kaipuhan na umandar para mahali ang ati na bulos sa kapo lang nalinaw ang satuyang tubig. Tama si Sir Vic kanina na kang nakaagi talagang dakul ang may mga case na hypertension o alta presyon. Sabi ko nga, sinampol ko dahilan yan sa serbisyo kang Prime Water dahil lang kulang sa tulog, dahil alas 2 pa lang ng madaling araw, gigising ang ating mga senior citizen para mag-imbak ng tubig. Ayan. Thank you so much, Mayor Esther Amor. Ayan, inabot na naman po tayo ng oras. Sana po mabigyan na rin ng solusyon ang matagal ng problema kang mga Sorsoganon, kang palpak kasi dispalinghadong serbisyo kang Prime Water. Oo, hindi po namin deserve yun dahil nagbabayad naman po kami, lalo na pag due date.
na kung hindi ka makabayad o automatic ay puputulan. Sabi nga, tubig ay mahalaga, huwag mag-aksaya. Ano naman po ang aaksayahin namin na wala naman pong binubuga ang inyong ang gripo ng ng Prime Water. Ayan, thank you so much sa mga viewers po natin. Adeng Sawa, thank you so much kay Tita Sonia Lariosa. Ingat po, meron po talaga Tita Sonia bagyo at hindi po natin alam kung meron pong flight. Pa Singapore pala si Tita Sonia. Nagkita kami kahapon, kala ko pa Manila lang. And timing, Tita Son. Ito na, ngayong umaga ito, lahat po ata ng barangay, 64 ata, correct me if I'm wrong, na magkakaroon ng, ang senior Baska, ng mga bagong presidente. Yon ang pinakahihintay ni Tito Sonia na mapalitan na ng iba. Hindi naman po lahat. May mga barangay po talaga na kailangan ng palitan ang kanilang mga presidente ng Baska, senior citizen. Ayan, good morning kay Attorney Glenn Olbes. Opo, and kay sa kanyang napakaganda at napakahigos na wife, si Ma'am Glines. I think nasa Canada pa si Ma'am Glines. Miss you, Miss Glines. And mabuhay ka po, Attorney Glenn. Ayan, padagos man po giraray na sa imong nasimulan, Attorney. Yan, kay Miss Angie Sager, mauran na umaga sa Gabos from Rawis, Bacon. Ayan, pasensya na po ulit. Hiningi po tayo ng pasensya dyan sa Rawis Elementary School kung saan medyo malilate ang aming pinangakong feeding dahil sa pinaplansya po ng aming presidente, si Sir Jan. Na hindi lang po ata feeding ang gagawin dyan. Ibibigay din po ang kindness cabinet para sa mga bata. Ayan, thank you so much. And sa Gabos po, na Yaon Pirmi nagsusuporta sa programang Kaagapay. And mapapanood nyo po kami live sa YouTube channel, sa page ng Bicol TV Sorsogon at sa aming mga personal account. And ang programang ito ay hatid sa atin ng Westex Institute of Technology, kung saan po padagos ang assessment kang TESDA, and sa Derm Pure Aesthetics na matatagpuan dyan sa Tugos, West District. Good morning kay Ma'am Adele and kay Dr. Bictea. And syempre good morning kay Kagawad Amang dyan sa Barangay Burabot, kung saan nagtawag na i-reschedule ang meeting kang monthly meeting ng senior citizen dahil nga po magkakaigwasindang ngunyan ki election para sa mga presidente kang Baska. Ayan. And good morning dyan sa Almendras Kugon kay Kap Pat Juneda. And Gabos po na mga mahigos na kagawad. Ayan. And yan, sabi ko kanina, inabot na naman tayo ng isang oras. At tabayanan nyo po ang susunod na programa ni Mr. Sauro Amistoso ang ora mismo. And good morning sa mahigos na kapitan dyan sa Barangay Pamurayan, si Cap Arlis Hanaban. And syempre dyan sa San Roque, kung saan katatapos lang ng piyesta kasuhapon sa Bangkal. Salamat sa imbitasyon pero hindi po tayo nakarating. Na-miss ko rin ang suman at ibos dyan sa Bangkal. Good morning kay Miss Abby. Ayan, maraming salamat po. Sa oras hindi po natin nakasama si Kagawad Dante Chatak ang Barangay Balete dahil sa session nila ngayon. And good morning din kay Kap Ubo. And sa Rawis, good morning kay Kap Roda Dizen. Ayan, maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Kaki Mansera. Orgulyo ko po ang makapaglingkod sa Indo. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.